Yo, what's up mga kabuknoy? Welcome back to my channel mga kabuknoy. Meron naman tayo gagawin na Kawasaki Barako. Ang problema ng Kawasaki Barako niya, mahina na siya humatak at saka maingay na ang kanyang panggilid. Yun ang gagawin natin, yan ang i-share ko sa inyo mga kabuknoy kung ano naging problema sa Kawasaki Barako niya. Kaya kakalasin natin yon. Ituro ko rin sa inyo kung paano mag-repair o kung paano magbalit ng clutch lining. Bago lahat mga kabuknoy, shoutout muna sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. So ayan, lahat ng sumusuporta sa ating channel, maraming salamat and God bless sa inyo. Sana patuloy kayo sa pumuporta sa ating channel mga kabuknoy. Umpisa natin mga kabuknoy yung gagawin natin na Kawasaki Barako. Yan. Kaya kabuknoy, samahan nyo ako. Tara! Mga kabuknoy, ito yung gagawin natin mga kabuknoy na Kawasaki Barako. Ang problema ng Kawasaki Barako niya, mahina na siya humatak at saka maingay na rin yung kanyang gilid. Yan, kaya bubuksan natin to, magpapalit tayo ng lining para malaman natin kung ibang sira niya, kung bakit maingay yung kanyang panggilid. Check na rin natin kanyang idle gear at saka yung kanyang clutch housing. Buksan naman natin mga kabuknoy gamit ang 8 socket. Tanggalin muna natin itong paikot sa may crankcase nya. Tanggalin natin saka yung kick nya. Tanggalin muna natin yan. Yan. So yan, tanggalin natin muna yung clutch holder nya. Yan, natanggal na natin yung kanyang mga tornilyo. Para natanggalin yung kanyang cover. Next natin kanyang cover. So yan. Yan mga kabuknoy, kung napapansin yung kabuknoy, kalog na yung kanyang clutch housing. Yan. Yan. I-release din natin to. Yan, tanggalin natin dito gamit ang gis na yabi o gis na il na gagamitin natin dito sa may kanyang clutch housing. Kaya mga kabuknoy, tanggal na natin yung kanyang clutch spring. Natin ugutin yung kanyang clutch plate. Tapos yung mga kabuknoy, yung kanyang lining sunog na. Ayan, pati na yung plate na damay na, nasunog na rin. Ayan, nangitim na rin yung kanyang clutch plate. Ayan, kung napapansin nyo yung lining nya, wala na talaga, kaya puro ingay na lang ng makina nya, marinig mo. Ayan, puro RPM na lang. Saka dito sa kanyang plate niya, nasa na rin din, malalim na. Kaya papalitan na rin natin to. Yan, nangyari sa kanyang lining. Kinain na ng gusto. Kaya mga kabuknoy, tanggalin natin itong clutch bolts niya gamit ang 22 na socket. Gawin nyo lang pag magtanggal kayo ng clutch bolts nya, kailangan nyo lang dito, saka nyo lang impakin kung may impact kayo, mas madali. Ayan, ayan o, kung napapansin nyo, kinain na siya, nagkaroon na siya ng uka yung kanyang clutch bolts. Ayan, magpapalit na rin na tayo nito. Saka yung kanyang clutch housing. Dito sa may kanyang clutch housing, mayroon dito thrust washer. Ayan. Saka natin next.
Sa kanyang clutch housing mga kabuknoy, mapapansin nyo, butas na yung kanyang corona. Ayan, nabutas na. Ayan, check natin sa may-ari kung magpapalit siya ng corona para sabay na natin i-release. Ayan, dito sa kanyang handle gear, papalitan rin natin yung bushing. Try natin kung magpapalit sila. O kung hindi na, ibabalik pa rin natin ito yung kanyang bushing sa handle gear. Tanggalin muna natin ito gamit ang circlip. Yun, tanggalin muna natin yung kanyang circlip bago natin tanggalin yung gear. Ayan, tanggal na natin yung circlip para natin tanggalin yung kanyang gear. Yan, dapat sa mga kabuknoy, suwabe-suwabe lang dapat to yung kanyang bushing. Hindi masyadong malaking clearance, kasi pag malaking clearance, tatama yan dito sa likod ng kanyang, yan, wala pa naman tama. Yan, kung papansin nyo, malaki na yung clearance nya. Yan, next natin yung kanyang corona. Magpapalit tayo nito ng kanyang clutch housing. Yan, sobrang nipis na yung kanyang bahay ng spring. Tara mga kabuknoy, i-re-revise natin to. Tanong natin sa may-ari kung magpapalit ng corona saka yung bushing. Ito, magpapalit tayo nito yung kanyang clutch hub. Palitan na rin natin to kasi malaki na yung tama ng clutch hub nya. Yan, kinain na. So ayan, mga kabuknoy, i-re-revise na natin to yung clutch housing ng barako nya. Kaya bali, magpapalit tayo ng bagong corona kasi butas na yung luma nya. Ayan, kung mapapansin nyo, butas na. Papalitan na natin ng bago. Replacement lang to. Okay na to sa replacement kaysa pagtsatsaga natin itong butas. Ayan, papalitan na natin. I-rebit natin to. Ito yung natin yung pin sa pang-rebit. Bali bago to mga kabuknoy yung kapalit natin. Kaya panoorin mga kabuknoy kung paano mag-rebits ng Kawasaki Barako. Kaya mga kabuknoy, gagawin natin, papansiran muna natin yung isna. Yan, pansiran muna natin yan. Saka natin babarinahan. Kaya tanggalan natin ang ulo ng rivets, yung luma nya. Tanggalan natin. Saka natin tatanggalin yung kanyang plate. Ayan. Ang gagawin yung mga buknoy, tandaan nyo lagi kung saan nyo kinuha, doon nyo pa rin ibabalik yung spring nya. Ayan, kunyari yung magapal nya, yung sa makapal na spring, dito mo kinuha sa medyo maluwag, doon mo pa rin siya ibabalik. Ayan, saka yung medyo mapayat na spring, doon mo rin ibabalik kung saan mo kinuha para hindi kayo malito. Yan. Saan nyo lagi yung bago nyo kalasin. Yan yung spring nya, aning piraso. Pag tinanggal nyo dito sa
may kanyang clutch housing gear, may mapapansin kayo rito sa corona niya, mayroong washer na dalawa. Yan. Huwag niyo kakalimutan to, ibalik dun sa kanyang corona. Kaya kayo rin magpapalit ng corona dahil punas na yan, no? Maluwag na talaga siya ng gusto. Kaya maingay na yung kanyang kanyang clutch housing. Kasi kumakalog na yung mga spring. Yan. Kaya napapansin kayo dun sa tagiliran niya sa may clutch housing part. Maingay yung kanyang panggilid dahil dito sa spring. Kaya magpapalit na tayo ng corona. Bali, ito na yung gagamitin natin, yung bago. Replacement lang to, pero okay na rin to sa kaysa dito. I-repair natin to. Bali, dito na tayo. Ito na ikakabit natin. Yan, unatin muna natin itong spring nya. Bali, babatakin na natin para unatin natin yung spring nya para sumikip dito sa lagayan niya. Kaya para sumikip dito, kailangan masikip siya rito sa kinabit nyo to. Yung kanyang clutch housing gear, kailangan masikip siya. Ayan. Okay, maluwag na siya. Kaya babanatin natin to. Unatin lang natin mga kabuknoy. So ayan, dito natin babanatin sa may medyo kanal na to para hindi tatalsik agad. So ayan, nasimbulin na natin yung clutch housing. Unahin mo natin itong washer na manipis. Next natin itong washer na washer spring. Kaya kung mapapansin nyo, hindi paro-parehas yung butas nya. Itong medyo paulo mga kabuknoy, dito nyo ilalagay sa may kanyang pin. Yan, yung tatlong makapal na spring mga kabuknoy, dito nyo ilalagay sa dati nyo yung pinagbaklasan sa may maluwag. Yan, dyan yung lalagay. Yung spring na medyo mapayat, dito nyo ilalagay rin. Bali, mag-alternate lang sila mga kabuknoy. Ay, next natin yung makapal na spring. Saka yung mapayat. Anong gagawin nyo? Alternate lang. Ayan, next natin yung makapal. Yun ay mapayat yung last. Kahit kayo lang gumawa sa clutch housing nyo, basta gawin nyo lang, tatandaan nyo lang kung paano nyo binaklas. Ganun din yung pagbalik kung saan nakapwesto yung mga spring. Kaya gagawin nyo sa spring, pasok nyo lang hanggang doon sa may guide, sa may kanyang corona. Kailangan nakalapat doon sa baba. Kaya saka nilalagay yung plate. Doon sa clutch plate nya,
kailangan nakapasok dito yung spring sa pagitan niya. Kunyari ganito, sungkitin nyo lang, kailangan nakaangat. Kaya kung napapansin nyo, lahat ng spring nakagilid dun sa may clutch plate nya. Yan, saka natin lalagyan ng pin, saka natin re-rivet. Gawin nyo, huwag nyo muna masyadong higpitan para hindi ma-disalign yung kanyang spring. Ito yung pan-last na pin. Yan, nakabitan natin 3 pin. Saka na natin higpitan. Kailangan naipit siya masyado. Yan mga kabuknoy, natapos na natin i-rivet yung clutch housing. Kung mapapansin nyo, wala na siyang alog. Yan, wala na kayo maririnig na kumakalansing din sa load nya. Yan mga kabuknoy, babalik na natin dito sa kanyang motor. So yan mga kabuknoy, unahin muna natin yung kanyang handle gear. Kabit muna natin itong kanyang bushing. Bali nagpalit na tayo ng bushing. Yan, next natin yung kanyang circle clip. Kabit na rin natin. Yan. Next natin yung kanyang clutch housing. Bali na rebits na natin to. Saka yung thrust washer nya. Bali mauna to bago yung clutch hub. Bali nagpalit na rin tayo ng clutch hub tsaka clutch wheel. Bali ang kinuha natin CTGR lang brand. Ito lang ikakabit natin yung CTGR, yung replacement lang. Kasi ang mahal na ang original nasa 2,480. Di kaya ng budget na mayari, kaya replacement lang muna. CTGR brand. Yan, saka natin kabit yung clutch hub. Saka yung washer nya. Yan yung nut na 22 yung socket gamit. Yun, saka natin higpitan gamit ang 22 na socket. Ayan, magpapalit na rin tayo ng clutch lining. Original na yung pilit natin. Basahin muna natin ito ng langis bago natin ikabit. So ayan mga kabuknoy, nabasa na natin ng oil yung bagong lining. Bago natin ikabit yung lining, basahin muna natin ng langis para nagkaroon agad ng langis yung lining nyo, para hindi agad masunog. So unahin muna natin yung lining.
So yung mga kabuknoy, kakabit na natin yung clutch wheel nya. Yan, nalagyan na natin yung bearing nya. Saka yung push rod nya. Yan, saka natin kakabit yung spring. So yung mga kabuknoy, nahigpitan na natin yung 4 na tornilyo gamit ang gis na yabe. Ayan, saka natin sasara. Kung mapapansin nyo, wala na siyang kalog-kalog. Hindi katulad kanina nung unang baklas natin, may clearance talaga siya. Ayan, saka natin sasara mga kabuknoy. So ayan, nakabit na natin yung clutch cable nya. So ayan, nakabit na natin yung kickstarter nya. Saka natin lalagyan ng oil na. Kaya mga kabuknoy, lagyan natin ng oil. Bago natin pandarin, sabay natin yung carburetor, linisan na natin yung carburetor nya. Para isang gawaan lang. Kaya mga kabuknoy, pandarin na natin. Ay, mandar na yung ginawa natin na Kawasaki Barako. Saka natin ipapatisting sa driver. Okay, boss, testing mo muna. Ayan, patisting muna natin sa driver. Ano boss? Anong resulta boss? Parang galing sa kasa ulit. Ayan. Yan yung driver na boss. Yan yung driver natin ng Riverside. Ayan, okay na yung Barako na ginawa natin mga kabuknoy. Kaya hanggang dito lang muna mga kabuknoy. Abang-abang na sa susunod natin mga video. Kaya, salamat mga kabuknoy sa sumusuporta sa atin.